Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukuling sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 9. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya ay namudmod sa madukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang po sa Kanya. Yan. So dito mga kapatid, yung ating pong pag-aaralan, ito po yung palagi nating naririnig na ang Diyos ay natutuwa kapag tayo ay nagkakaloob ng masaya sa ating mga puso. At dito, pinapayag ito ni San Pablo sa mga taga-Korinto dahil din sa mga tulong na kanilang ipinahatid na bawat mananampalataya sa bawat mananampalataya na nangangailangan. No? Alam naman natin na siyempre, nandun yung pagbibigay sa mga gawain ng Panginoon, no? Lalo na sa pagmimisyon nila Pablo. At kung may mga kapatiran na nangangailangan ng tulong, nandun no, yung pagtutulungan ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Kasi yun naman talaga yung kalooban ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay magtutulungan. Kasi kapag tayo ay tumutulong, kapag tayo ay nagbibigay, ang totoo talaga dyan mga kapatid is ang una mong tinutulungan yung sarili po natin, di ba? Hindi talaga yung taong tinutulungan natin. Kapag tumutulong tayo, yung una nating tinutulungan yung sarili natin. Kasi sa pamamagitan ng ating pagbibigay, tinatalo, no, kinakangker natin yung ating pagiging, yung greediness. Di ba? Kasi sa totoo lang, bilang tao, lalo na kung may mga pangangailangan ka, napakahirap talaga magbigay, di ba? Mas madaling magbigay pag may sobra ka. Pero pag medyo alanganin din, na mahirap din no? Magbitaw. No? Pero ang inaano doon ng Panginoon is yung greediness di ba? Isa sa mga pamamaraan ng Diyos para mawala yung kasakiman, di ba? Yung makasariling yung masyado tayong makasarili is sa pamamagitan ng pagbibigay, no? Kung kaya ang makikita natin kapag tayo ay nagbibigay, ang una nating tinutulungan yung sarili natin. 'Di ba? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay maging greedy, maging sakim. Kasi tandaan natin na yung mga bagay na nasa atin, ito ay biyayang galing sa Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo na kapag tayo nag-aasing ng kaunti, mag-aani rin tayo ng kaunti. Ang nag-aasig naman ng marami ang mag-aani ng marami. Siyempre, ganoon naman talaga di ba? Sa literal na sense, ganoon talaga, di ba? Siyempre, pag nagtanim ka ng buto, di ba? Pag konti lang yung tinanim mo, siyempre, normal talaga, konti lang yung aanihin mo. Kasi tandaan natin, hindi naman lahat ng binhing itinanim mo, tumutubo o nabubuhay, di ba? Kaya kung konti na nga lang yung tinanim mo na buto, tapos yung iba doon hindi pa nabuhay, so mas lalong kukunti talaga yung aanihin mo. Pero pag marami kang itinanim, yung iba, siyempre, hindi man 100% lahat talaga ay mabubuhay, pero at least meron kang marami pa rin yung aanihin mo. Kasi nga, sabi nga, the more you give, the more you receive, di po ba? Kaya nga po, no, yung pagbibigay is talagang part yan no, sa itinuturo ng ating Panginoon. Kasi siya yung
isa sa mga talagang example ng pagbibigay, no, yung ating Panginoong Hesus, yung pag-offer niya ngalan ng higit pa sa material na bagay, yung ibinigay, no, ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, kundi yung kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? At sabi dito, ang bawat isa dapat kung tayo ay nagbibigay, dapat maluwag sa puso natin, sa loob natin, at hindi tayo napipilitan lamang. No? Kasi walang halaga yung isang bagay na ibinigay natin na medyo masama naman yung loob mo. Di ba? Hindi matutuwa ang Diyos doon. Dapat kung nagbibigay tayo, kunan lang yung bukal sa puso natin. Di ba? Yung kusang loob na pagbibigay. At may pangako naman ang Diyos doon, di ba? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Di ba? Sabi ng Diyos, kaya ng Diyos na tayo ipasaganahin sa lahat ng bagay. Di ba? Kasi sabi nga, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kasi kung sa maliit pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan, how much more sa mga malalaking bagay. Di ba? So dito, sabi niya, sa ating pagbibigay, pasasaganain tayo ng Diyos. Di ba? Ang pasasaganain tayo, hindi para sa layaw natin, no? para lang sa ating personal na benefits, kundi mga kapatid, ang sabi doon, tayo ay pasasaganain para meron tayong magamit sa pagkakawang gawa. Di ba? Tayo ay pasasaganahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi ito para suluhin lang natin, di ba? Kundi ito ay para sa pagkakawang gawa. Nasa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, mga kapatid, na susunod natin ang kalooban ng Panginoon. In the same time, napapapurihan ang Diyos. Kasi siyempre sa pamamagitan ng ating pagtulong ay ang tao ay nagpapasalamat, di ba? Minsan nagpapasalamat sa iyo, pero pag na kay Lord ka, ide-direkta natin sa Diyos. No, sabihin natin ay salamat sa Diyos, di ba? Na kapag sila ay nagpapasalamat, dinadirect natin sila, no? Sinasabi natin sa kanila, salamat po sa Panginoon, no? Kami ay instrumento lamang ng Diyos, no? Huwag nating sasabihin na pag sinabi sa iyo, salamat po Brad, sabihin mo, ay, syempre, no? No? Hindi gano'n, no? Pag nagpasalamat sa iyo, ang sasabihin natin is salamat sa Diyos, no? Na tayo ay instrumento lamang, naging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sila ay pagpalain. Pero ang katotohanan diyan, yung pagpapalang natanggap nila, ito ay galing sa Diyos, no? So tayo ay pinagpala ng Panginoon para maging pagpapala sa iba, di ba? Pasasaganain tayo sa lahat ng bagay, hindi para sarilinin natin, kundi ito ay dapat nating ibahagi. At the more na pagkakatiwalaan tayo doon sa mga bagay na ibinibigay at pinagkakalob ng Diyos sa atin, the more tayong makaka-receive, the more tayong makakatanggap. Di ba? At siyempre, mas maganda yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Di ba? At siyempre, doon sa mga tumatanggap, dahil sila ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos, dapat sila rin ay matuturing maging pagpapala rin, di ba? Hindi pwede na sila na lang palaging pinagpapala, no? Dahil sila lang puro tanggap ng tanggap. Kasi siyempre may utos din naman ang Diyos na huwag pakainin ng tamad. Di ba? Kung palaasan naman at hindi naman kumikilos, hindi rin naman matutuwa ang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na tatamad-tamad ang isang mananampalataya. Kundi dapat tayo ay nagbibigay bukal, no, sa puso natin, di ba? Ganun din naman kasi napakalaga rin naman kasi yung financial, di ba? Medyo mainit din siyempre na na topic, no? Pero ang katotohanan is kahit anong grupo, di ba? Kahit maliit lang nga na grupo, hindi pwedeng walang pondo, di ba? Mas lalo na pag lumalaki yung grupo nyo, mas nangangailangan ng talaga ng pondo. So hindi mo talaga maiiwasan na kailangan yung material na bagay, yung financial. 'Di ba? Wala namang masama doon Basta nagagamit sa tama, 'di ba? Nagagamit sa dapat pagkagamitan.
Katulad din naman yan sa government, di ba? Pag nagbabayad ka ng tax, wala namang masama sa pagbabayad ng tax no. Basta yung tax na yon ay is nagagamit para sa common good, para sa ikabubuti ng mamamayan, di ba? Katulad yung mga health benefits, di ba? Yung mga widening ng mga kalsada, benepisyo ng nakakarami, no? Mga evacuation center o kaya yung mga pag sa mga calamity, di ba? Doon kasi kinukuha yun Walang masama doon Diba? Kung nagbabayad ka ng tax, basta nagagamit sa tama, di ba? Nakikinabang yung mamamayan. Ganun din naman Diba? Nagbibigay tayo kasi ano yun walang masama doon, di ba? As long na ginagamit yon para sa ikabubuti. Kunyari, kung sa mga gawain, sa bawat grupo, sa bawat ministry, kung ginagamit naman ito para sa for the glory of the Lord, sa pagpapahayag ng mabuting balita na marami pang mga lugar na aabutin ng salita ng Diyos sa mga early Christian, di ba? Nila San Pablo, ng mga apostol, ganun Talaga yung mga mananampalataya, tinitipon nila yung kanilang mga ari-arian para sa mabuting balita. Yun lang naman yun mga kapatid yung yun, hindi mo ginagamit for your personal interest, di ba? Doon kasi magkakaproblema doon. Pag ginamit mo na sa personal mo na interest, doon talaga may problema, di ba? Pero kung ginagamit yon for the glory ng Lord, para sa pag-advance ng kanyang kingdom, para sa pag-develop ng spiritual na pamumuhay ng bawat mananampalataya, di ba? Para sa enhancement, sa spiritual enhancement, para masalo tayong lumago sa pananampalataya natin o kaya sa pangangailangan ng mga gawain, di ba? Mga prayer meeting. So okay yun, wala po doon magiging problema. At kung tayo yung magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos na yun at kinikilala natin na biyayang ito nating natanggap ay galing sa Diyos at ibabalik natin sa Panginoon, hindi naman tayo mawawalan Kasi ano yan patuloy na sabi nga doon siya yung nagbibigay ng siya yung source ng lahat ng ating pangangailangan. So the more tayong nagbibigay, hindi tayo mawawalan. Kasi yung mga bagay na dumadaan sa mga kamay natin kapag ginamit natin ito sa tama at yun nga, ginamit natin for the glory ng Panginoon, ang Diyos naman yung magsusupply no? Siya naman yung patuloy na magdadagdag ito upang meron tayong magamit sa pagkakawang gawa. So yun lang mga kapatid, ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.